Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol sa mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Rizal. Bago ang lahat, tingnan mo ang mga nasa larawan. Alam mo ba kung saan ito makikita? Makikita ang ating kasaysayan sa mga lugar o pook sa ating rehiyon. Makikita din sa mga gusali ang mga pagbabagong nagaganap dito. Ang mga lugar na ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon. Ang mga lugar na ito ang nagsisilbing tanda ng mga mahahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nakapagpabago ng pamumuhay sa lalawigan. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Rizal? Una na rito ang Hunters ROTC Guerrillas Memorial Shrine sa Cainta, Rizal. Ito ay nagpapaalala sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Ang mga mural ay ang timeline at mga gawain ng Hunters ROTC Guerrillas. Mayroon itong 13 bahagi. Una, pagsalakay ng Hapon noong 1942. Ikalawa, ang Hapon na pagsakop. Ikatlo, lihim na asembleya ng gerilla. Ikaapat, ang mahusay na bayani sa digmaan. Ikalima, ang mabuti defector. Ika-6, misyon, pagsubaybay at magbigay ng pantustos sa pagkain. Ika-7, pagliligtas ng isang US pilot. Ika-8, rolling troops camp. Ika-9, tumatanggap ng armas at supply. Ika-10, the Leyte Landing, noong Oktubre 1944. Ika-11, pag-angat sa tagumpay. Ika-12, Liberation of Cainta, noong Pebrero 22, 1945. At ang ika-13, Araw ng Pagkakaibigan. Ang rebulto at mural ay parehong inukit ni F. Hernandez. Isa ring makasaysayang lugar sa Rizal ay ang Cathedral ng Antipolo sa Antipolo, Rizal. Ito ay tinaguriang pambansang dambana ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at pormal na katedral ng Immaculada Concepcion ng Antipolo ay isang simbahang Katoliko na matatagpuan sa lungsod ng Antipolo, Rizal sa Pilipinas. Kilala ito bilang tahanan ng rebulto ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay na kilala sa Kastila bilang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na nagmula pa sa Mexico. Sunod naman ay ang bahay ni Vicente Manansala sa Binangonan, Rizal. Si Vicente Manansala ay isang national artist na kilalang pintor. Ang mga gawa niya ay patuloy na tinatangkilik at pinag-aaralan bilang bahagi ng mayamang kasaysayan ng sining. Ang bahay na ito ay pinahayag na pambansang palatandaang makasaysayan. Ang huling tatalakayin nating makasaysayang lugar sa Rizal
ay ang yungib ng Pamitinan o Pamitinan Cave sa Rodriguez, Rizal. Sa yungib na ito ginanap ang ilang lihim na pagpupulong ng mga Katipunero sa pangunguna ni Andres Bonifacio ukol sa pangangalap ng mga bagong kasapi ng Katipunan at panunumpa ng mga ito noong Abril 1875. Sa pader din ng yungib na ito kanilang sinulat ang katagang "Viva la Independencia Filipina" o "Long Live Philippine Independence". Kilala rin ang yungib dahil sa paniniwala ng mga taga rito na ang maalamat na bayaning si Bernardo Carpio ay itinanikala at ibinilanggo dito ng kanyang mga kaaway. Ginamit ng mga unang nanirahan dito bilang pook-sambahan sa mga anito at isang libingan ang yungib na ito. Noong panahon naman ng mga Hapon ay ginamit din ang yungib bilang kuta at taguan din ng mga sundalong Hapon. Ipinahayag ng Pambansang Suriang Pangkasaysayan ang pook na ito bilang isang pambansang palatandaang makasaysayan noong ika-21 ng Hunyo 1976. Ngayon naman mga bata, bakit kaya mahalagang malaman ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan at rehiyon? Mahalagang malaman natin ang mga makasaysayang lugar sa ating sariling lalawigan at rehiyon dahil ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan. Ang mga lugar na ito ay naging saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon, kaya kailangan natin itong ingatan at pahalagahan. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Iguhit ang puso sapat lang kung ang pahayag ay tama at bilog naman kung ito ay mali. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang basahin at sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon naman, ating sagutan ang mga sumusunod na pahayag. Una, sa yungib ng pamitinan ginanap ang ilang lihim na pagpupulong ng mga Katipunero sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay puso. Sa ikalawang pahayag, ang tahanan ng rebulto ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay makikita sa Cainta, Rizal. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ito ay bilog dahil ang tahanan ng rebulto ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay makikita sa Katedral ng Antipolo sa Antipolo, Rizal at hindi sa Cainta, Rizal. Para sa ikatlong pahayag, ang mga mural ay ang timeline at mga gawain ng Hunters ROTC Guerrillas ay may 13 bahagi. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay puso. Para sa ikaapat na pahayag, ipinahayag na pambansang palatandaang makasaysayan ang bahay ni Vicente Manansala. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ang sagot ay puso. At para sa huling pahayag, noong panahon ng mga Hapon ay ginamit ang yungib ng pamitinan bilang kuta at taguan ng mga sundalong Hapon. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay puso. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Rizal. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!